mga plantito-plantita, ngayon po ay mayroon naman po tayo ulit. Ayan, as usual, buhay plantita ay ano pa po ba yung i-share ko sa inyo? Syempre po, all about plants. And ngayon po, yung mga halaman po na inalis at medyo nakasagabal sa pag-aayos ko dito sa aking bakuran ay akin na pong itatanim ulit. At isa ito sa aking mga giant plant dito sa aking garden na gusto ko pong maayos. At samahan niyo po ako kung saan ko naman po ito ilalagay. At sana stable ito at maging bagay siya sa aking paglalagyan na bago. Ayan, pero bago po ang lahat ay syempre welcome back po ulit muna dito sa aking munting channel, MJ Nagrampa Channel. Ako po si Joy, ang inyong certified plantita. Ayan, bali, ito po ay galing doon nga po sa sinasabi ko dito sa may malapit sa may piglulutuan ko, dito sa may dapugan. At hindi agad natanim. Inalis ito noong June 21. At yan nga po, nangilaw na yung ibang dahon. Sayang. Ayan, ayan, ilipat pa natin. Ito po, inalis ko na po itong 4 na dahon kasi ayan, nabulok na. Dito po yan galing, dyan po. Dito po yan galing. Yung malaking alocasia. Nakakasagabal na po dito. At ayan nga po, dito ko na po nilagay itong giant alocasia. Ayan, kung saan dito sa amin ay hindi ito pinapansin at isa-dalawa, mga ganyan lang yung naghahalaman nito. Kasi napakakati nito at talagang ano lang siya, yung parang wild plants lang, mga kumbaga parang mga damo lang kung ituring dito sa amin. Pero sa ibang bansa, talagang ginagawa itong indoor house plant. Talagang very proud sila. Nakikita ko sa mga sa internet, sa social media na yung related sa mga plants na sobra nila tong inaalagaan din. At ayan, maraming may gusto rin ito. Pero dito sa amin ay bihira. Ngayon po ay nilagyan ko ng bato para iwas na rin po kalkal ng mga manok kasi para hindi masyado ma-stress kasi ayan. Timing naman ngayon nga, sige na rin naman ang ulan kaya sana ay hindi na malanta yung iba niyang mga dahon para ganyan na siya kaganda. Sabi ng asawa ko, itanim ka doon sa dulo. Sabi ko, gusto ko talaga siya dito sa may dito lang sa may banda dito. Kasi yung purpose din po niyan para kung may mga baldi doon, may mga labahin, may mga basahan na labahan, mga hugasin, ay medyo para makukubera nitong mga plants. Yun din yung isa pa doon na purpose. Kaya ayan, nilagyan ko lang din ng, ayan, kasimple lang. Ganun lang kasimple. Tapos, ayan sa side dito, ayan, palibasa may bato dito na ganyan lang yung pagkalagay, ay nilagyan ko rin po para magmatchi-matchi ba. Ayan. Kasi mas gusto ko yung may pa-plants dito sa tabi ng lutuan para preskong tingnan at yung mga kahoy na yun, pag mayroon ng mapaglalagyan ay puputulin po yun para yun yung panggatong. Kaya ang dami pa pong dapat gawin, kaya lagi po akong busy. Kaya ayan, kay Ma'am Noemi, sa isa kong viewers at nakafollow sa aking Facebook page, sabi niya sa akin, hingiin niya daw yung mga pinutol kong halaman. Nag-start pa ako magputol ng mga halaman, May 18, almost 1 month na po, kaya bulok na yung mga plants at nasunog ko na din po. Binigay sa akin ni Ma'am yung kanyang address, pero sorry po Ma'am, wala na po akong time. Wala pong problema kung ibigay ko sa inyo, kung malapit lang po kayo or kunin nyo po dito sa akin. Wala naman pong problema doon. Kasi sa layo nyo po, I think Mindanao si Ma'am Noemi, wala na po akong time at sobra pong hassle na sa akin yung magpakpa nito ng mga plants, mag-asikaso nito at magpila sa mga
padalahan tulad ng LBC or GRS o kung saan pa man ay hassle na po sa akin sa dami ko pong trabaho. Kasi pila din po pag pumunta ka doon at yung pagpapackage din ng mga plants, talaga pong wala akong time. Sorry po, hindi ko naman po ipagdadamot yung mga kinating kong halaman, pero sa layo nyo po ma'am ay wala po akong time para asikasuhin ito at ipadala po sa inyo. Ayan, sana po ay ayan, maintindihan nyo po si Plantita Joy, kasi talaga pong napaka-busy ko pong tao bilang isang nanay, bilang may bahay, bilang isang certified plantita. Kaya hindi ko po talaga maaasikaso po iyon. Ayan, pasensya po talaga, and thank you po sa suporta at sa lahat po ng aking mga viewers. Siyempre, sobra po akong happy sa inyo sa legit yung support. At ayan po yung medyo okay na ayos dito na ayan, para may plants din naman para presko po. Ayan po, nalipat ko na yung giant alocasia ko at ngayon naman po mayroon pa po tayong ililipat po na isa at eto po yon, wait lang po. Ayan mga plantita, bali ilipat po natin tong picara, ito pong ayan, red picara. Ayan, tatlo po yan dito. Ayan, ngayon ay June 26 at ayan, medyo okay na yung pakiramdam ko at dapat maalis na po ito dito kasi may stress lang ito. Maano yung mga dahon nila kasi pag dumadaan at umuupo dito. Ayan, hindi ko na po videohan habang ginagawa kasi umuulan, makakaabala palalo sa pag-adjust ng camera. Ayan, ipakita ko na lang po sa inyo kung saan ko to ilalagay kasi sayang naman po kung hindi ko yan itanim po ulit. Ayan po muna. Dahil po sa itong content na to ay about sa paglilipat ko ng mga halaman, kung napapansin nyo po ang video ay dugtong-dugtong po yun kasi yung na-upload ko nga po, yung iba ay parang dapat mahuli yun nauna. By the way, at least buo pa naman yung gusto kong ipaunawa, yung gusto ko bang yung gusto kong mangyari doon sa video. Ayan, buo naman siya. Pero ito po kasi nag-start akong gumawa ng mga video about dito sa plants ko. Nang mag-start akong mag-ayos ay May 18. So may mga video, mga iksi lang na nagkakatabon-tabunan na nahirapan akong hanapin at pagdugtong-dugtungin. Kaya minsan parang naiiwanan na dapat mauna nahuhuli siyang i-upload. Dapat yung regarding doon sa pag-aayos ko ng mga orchids, dapat mahuli pa yun kasi may nauna pa siya talagang ibang pero okay lang po. Ngayon ay June 29, Saturday. Itong ibang video na tong dudugtungan nito ay mga nauna na din yan. Pero dahil nga po regarding sa paglilipat ko ng mga plants at parang feeling ko mga plantita, yung parang bumalik ako ulit doon sa panahon ng kinasagsagi ng COVID-19 na yung tao, yung focus at yung eagerness sa paghahalaman ay kumbaga andoon talaga yung atensyon. Parang feeling ko gano'n nung na-start ko siyang mag-ayos at na-achieve ko yung nasa isip kong ganitong ayos. Mas lalo na naman ako yung parang na-inspired ako despite na talagang totoo po yun, nagkaroon ako talaga ng tama naman yung mga nababasa ko, over sa work as a human being, babae, ayan. Kumbaga, sabihin na natin medyo na abuso ko din yung lakas ko. Kasi talagang may mga pagkakataon na sobrang bigat nung mga dapat buhatin na nabubuhat ko. Pero ayan, parte talaga na ito ng pag-garden. Totoo naman yung nabasa ko naman, yung pag-garden po, masaya na nakakapagod. Masaya talaga, pero kaakibat po talaga yung matinding pagod. Pagod po sa mga halaman na pobre. Kasi sa mga halaman po na mayaman ay hindi po pagod. Kasi hindi talaga sila gumagalaw. Mayroon silang nauutusan sa bawat
galawan, may nababayaran. Sa tulad ko po at sa marami pang mga plantita na tulad ko na walang pang budget, walang pangbayad, walang choice talaga kundi siya mismo yung gagawa, siya mismo yung gagalaw. Kaya yun naman yung pagkakaiba. Kasi kung mapera po tayo, kung mapera po ako, natural po, ipapabuhat ko po talaga yun. Kasi, para, hindi naman po ako rogado. Pero, ayan, pasalamat na lang din po ako kay God na binibigyan niya po ako ng sapat na lakas para magawa ko rin yung mga nasa isip ko. Nagkataon lang talagang nasobrahan po talaga ako sa trabaho. Yung puyat po talaga at pagod. Nung yun nga po nasabi ko na doon sa nauna kong video. After nung sunod-sunod kong halos 25 days straight dito sa garden, tapos nagkapahinga lang akong isang araw, hindi naman actually pahinga kasi may nilakad ako. Hindi nagkaroon na ng yung sa ring hop, graduation. Tapos after naman yung trabaho, grabe. Umiyak talaga ako nun sa asawa ko, hindi kami nagbati. Kasi po, dapat talaga kasi hindi pa siya aalis. 28 yung schedule. Dahil talaga sa wala ng pera ang tao at may mga gastusan nang nag-aantay, no choice. Umiyak ako at hindi ko siya binati sa rason na parang na-disappoint ako. Sabi ko, akala ko makakapagpahinga ako, akala ko may makakatulong ko sa trabaho pero wala pala. Tapos naiwanan mo akong ganito yung kadami yung trabaho. Parang ako sabi ko parang naparusahan ako, ba't ganito yung trabaho, yung parang, pero ayan, hindi lang ako umimik, medyo disappointed lang ako, pero okay naman na. Kami naman mag-asawa yun, papaliwanag niya sa akin kasi ganito, gustuhin ko ako naman naunawaan ko naman kasi minsan parang gusto ko lang na parang alam niyo naman. Pero ayan, okay naman na. Ay, kwento-kwento na naman si Plantita. Di umaga po kasi nagkakape na din ako. Ayan, nagkakape na din ako. At saka ngayon ay nagpaplano akong bumili ng ayan, ng pangbubong doon sa dirty kitchen ko. Basta ayan po, kaya ayan, nagkakape muna ako. Kaya ayun, ngayon, ipapakita ko din po sa inyo ulit yung mga nilipat ko naman na plants noong May 22 o May 24. At nakaka-amaze kasi basta ipakita ko na lang po sa inyo kasi 5 minutes na. Ito po, ito yung kauna-unahan kong nailipat na ganyan nakalash yung halaman na mas nauna siyang nakarecover. Ayan, siya talaga. Siya yung may pinakamaraming dahon pero siya yung mas naunang nakarecover at ayan, stable na stable. Bali, nilipat ko po ito ng talagang nagalaw na yung lupa doon sa ugat niya. Talagang sabi ko, sa palaran na lang. Pero nagkataon nga po na ito, nalipat ko to na umuulan kasi parang may low pressure noon si Aghon yung ayan. Kaya okay na siya, tingnan nyo po. Sunod eto, parang ang tagal nitong lanta ang dahon. Sabi ko, sayang. Sabi ko, saan kaya ko kukuha ng pamalit na ganito nakaganda, ganito nakalash yung ipapalit ko pag namatay siya. Kasi sabi ko, pag nalanta yung mga dahon niya, papangit. Pero unti-unti siyang naka-recover. At ayan, napakaganda naman ng dahon niya at recover na recover. Ito din, napansin ko din yung stem niya, parang nanunuyo. Sabi ko, baka matuluyan ito. Pero ayan, nakita nyo naman po, okay na sila. Talagang ito po yung paglilipat ko nito, yung parang, sabi ko, bahala na. Kasi malalaki na sila, so ngayon po yung mga ugat nila, hindi ko naman na-prevent na hindi matanggal yung lupa na napagkakabitan ng kanilang mga ugat. Pero ayan po, nakikita nyo po. Ito lang po ang si Yellowhorn, ang hindi po hindi naglanta. Ayan. Ang ganda niya po dito. Ayan. Pero nakaka-amaze po ito si Reliance. Siya yung pinakamalaking nilipat ko. Mataas po yan. Ayan. Pero siya yung kauna-unahang naka-recover ata. Kaysa doon kay Minanggang Pula. Ayan. Dapat po pag ganito kasi ililipat siya. Dapat talagang mag-aano yung dahon, maglalagas. Pero ayan, okay naman siya. Ito rin, yung isang klase ng dridlock, ayan, ay hindi rin siya nalanta. Maganda rin yung kanyang dahon at hindi siya masyado yung naglagas. Ang huling-huli po talaga na tawag nito,
na nakabangon. Eto. Siya yung huling-huli, sabi ko. Sabi ko, makisabay ka naman doon sa mga kasabayan mong naka-recover agad. Pero ayan, okay na siya, maganda na. Bali, yung mga halaman pong galing doon sa may harap ng bintana ko sa sala, yung doon sa may bahagi na yon, batid nyo na po yung kung saan to galing, ay lahat ito na nilipat ko dito ay, ayan, maayos. Ay, ito pa po pala yung iba. Wait po. Ito pa po, ayan. Okay naman siya na, maganda na. Saka ito, ayan, nilipat ko siya dyan. Kaya combination siya ng Hawaiian tea plant at itong crouton, ayan. Ayan, pinutulan ko po yung mga Hawaiian tea plant dyan. Kaya ayan, okay yung mga tubo nila. Ayan. Ayan, dito ko rin po inilipat si Red Picara. At okay na okay po siya dyan. I-enhance na lang po natin kung may oras at abutin pa ng oras ko para mas mapaganda rin yung paikot niya dyan. Ayan, dyan na siya nakalipat. At least po ay hindi na siya dyan stress. Ayan, hindi na siya po masasagi. Ayan yung mga magandang halaman ko din po na inilipat at sobrang nakaka-amaze yung ganda ng bawat halaman. Ito man ay mga ordinary lang pero ang ganda po talaga. Ayan, walang duda. Ayan, thank you po sa pagsama niyo ulit dito sa episode na to. Ayan, sa pagkikinig ng minsan mga share ni Plantita Joy ng hindi naman related na sa plants. Thank you po. Ayan. Ito po talaga ako, ganito ako. Ayan, palibasa, ayan. Nandito lang ako lagi sa bahay. Talagang hindi naman ako pala kapitbahay at limited lang din. Hindi, limited ba? Tama ba yung word ko? Ayun, parang hindi ako pala kaibigan. Ayan. Kaya kumbaga yung every time na nagkukwento ako sa inyo, ayan, parang feeling ko mga kaibigan ko kayo. Parang iniisip ko kasi ay ito naman ay hindi naman ako tawag nito. Hindi naman to sasagot sa mga kwento ko kasi ayan, siyempre dito ay sa social media, ayan, sa video, ayan, hindi naman tayo yung harapan talagang nakakapagkwentuhan na may magre-response sa mga sinasabi ko. Kaya ayan, malaya si Plantita din makapagkwento, ayan, makapagsalita. Ayan, thank you po sa lahat ng aking mga subscribers, sa lahat ng viewers, sa mga nagko-comment, nagla-like and nag-share. Thank you so much po and God bless you all.